Hello mga guys. Usapang Venus flytrap tayo ngayon. Ayan, ito yung halaman na napabayaan ko. So ngayon ang gagawin ko sa kanya, i-refresh ko lang yung substrate niya. And then lilinisin ko siya ng konti kasi ang dami niya na ring dead na mga dahon. So yan guys. So kailangan maingat tayo sa pagtatanggal ng fly trap dun sa substrate niya. Konti lang kasi yung ugat nito. So, dapat hindi siya napuputol. Para makasurvive siya ng maayos. Yung substrate niya, bababad ko sa tubig. Tapos, parang babanlawan ko lang ganun. Ginawa ko na yan, offline ko siya ginawa. And then, habang nakababad yung substrate, doon ako nag-focus sa halaman. So, check ko yung check ko yung dahon niya, check ko yung rhizome niya, yung ugat niya, para malaman kung ano na status ng halaman. Kasi, medyo feeling ko napakialaman ng daga to eh. Ayun lang. Ayan. Tapos, ayan na. Hiwalay natin yung natitirang, binabalot kasi talaga siya dapat sa moss. Kailangan kasi yung rhizome moist. Hindi yun dapat natutuyo. So, ayan. Moist siya dapat, moist. Pero hindi rin siya dapat nakababad sa tubig. Yung babad na babad, kailangan moist lang. Tapos, ayun. As you can see, marami na siyang ugat to. Tapos, nagsanga na rin siya. So, yung ganyang setup, pwede na natin siyang i-propagate. Yan. So, nakikita niyo yung kulay ng rhizome. May puti. Tapos, yung isa, nasa taas banda, medyo pale. Parang hindi maganda yung condition nung nasa taas banda. Yan. So, ayun na. Kaya, ayan. Hiwalay na natin siya dahan-dahan. Ayun. Yung substrate nito guys, sphagnum moss, tsaka perlite. Pero, pwede rin tayong gumamit ng alternative kasi mahal ang moss. So, pwede yung peat moss, coco peat, tsaka, ano ba yun? Pumice. Yun. So, kailangan lang linisin nyo ng mabuti kasi si flytrap, ang preference nito sa substrate ay dapat nutrient-free yung lupa or hindi siya pwede sa lupa, guys. Yun. Yung substrate niya kailangan nutrient-free. Same din sa tubig, dapat nutrient-free. So, hindi siya pwedeng itanim sa lupa. Hindi rin siya pwedeng diligan ng tubig na nanggaling sa gripo. Ang tubig na dinidilig sa kanya or ginagamit para sa kanya ay yung reverse osmosis, pwede ring rainwater, or yung ginagamit ko, distilled, para mag-thrive siya. So, yan. And then, pagdating sa ganyan guys, normal lang na nangingitim yung trap niya. Lalo na pag madalas nyo siyang pinaglalaroan. Pero hindi ko naman siya pinaglalaroan. So, dapat kasi hindi nagko-close madalas yung trap niya. Okay na yung paisa-isa na pakakainin nyo siya. Dahil nagko-consume siya ng energy. And kapag nangyari, yung parang nai-stress siya. Or nanghihina yung halaman. So, yun nga. Ang yan. So, dapat lang siya, chill lang. Ganun. So, yan. Sa setup na yan, hinati ko lang sa dalawa yan. Though, pwede ko siyang hatiin sa 4. Pero yung other side kasi, mukhang hindi na maganda. So, kailangan mo nang
makarecover yung halaman. Kaya, dalawa lang yung ginawa ko dyan. Pero yung mga tinanggal kong dahon, pwede ko siyang i-propagate ulit. Pwede ko siyang ibabad sa tubig. Or ilagay sa taas ng moss. Basta dapat moist siya para matrigger yung production ng roots. Yan. So, sa light condition, ang requirements niya ay 6 to 8 hours a day. Pero dahil indoor setup ako, though naaarawan siya sa umaga ng sunlight. Pero ngayong season na tag-ulan, wala masyadong araw guys. Kaya ang pinundar ko talaga dito is yung grow light. And gusto ko siyang dagdagan. So, yun. Kung sa grow light, 6 to 8 hours, minsan ine-extend ko siya ng 12 hours. Para lang ma-provide yung kailangan niyang light requirement. Yun. And then, so, napag-usapan na natin yung substrate. Napag-usapan na natin yung sa water, sa light. Kailangan din humid yung area. Humid yung lugar kung saan siya itatanim. Or kung saan siya nakalocate. And then, yung ginagawa ko rin dito, pag nagwa-watering, ang ginagawa ko is yung naka-tray method ako. So, lalagay ko lang siya sa tray. Yung tray lalagyan ko ng tubig para maging happy siya. Sa tubig naman dapat hindi nakababad yung rhizomes niya. Kasi pag nakababad yung rhizomes niya, ma-overwater siya. Yung tubig tamang nakaabot lang sa ugat. Ugat lang. Yun. And then, bahala na yung moss na mag-maintain ng moisture. Kaya, yun. And then, yung iba, pwede nyo rin diligan ng overhead. Pero dapat, wag mababasa yung trap niya. Yun. Kasi pag nagalaw yung, niya doon, yung nagtitrigger ng pag-close niya, maubos yung energy niya. May tendency. Kasi parang sabi nila mga 5 times lang na dapat nagko-close yung isang trap. And then, pag nag-close na yun, wala, madededs na siya. Ayun. So, ganun. So, pag pinakain siya, or pag binigyan siya ng fertilizer, ang fertilizer niya, yung mga nahuhuli niyang fly or insects, yun, good na siya doon. So, isang trap lang, okay na. Hindi mo kailangang i-overfed yung halaman. Kaya, hindi ko siya binibigyan ng kung ano-anong fertilizer. Minsan, tataktakan ko lang siya ng langgam. Dati yun yung ginagawa ko. And then, later on, ipapakita ko yung dati kong halaman na lumaki na. And, nakahuli na siya ng malaking langaw. So, yun, natutuwa ako kasi nakahuli siya ng malaking langaw, guys. Kaya, sobrang na-amaze ako sa kanya. Yan na yun. Yan na. Yan na yun. So, yan. Kung gusto nyo, nagbebenta rin po ako. Pwede nyo akong chat. Presyong kaibigan tayo. Diba? And then, ayun po. Salamat. Sana marami kayong natutunan sa video natin today. Thank you. And sana na-enjoy nyo rin yung panonood nyo sa video ko. PM lang kapag gusto nyo, ha? Salamat, guys. Bye.